Hello, magandang araw na naman po sa inyo lahat at welcome na naman po dito sa ating munting YouTube channel, Alan Basa at Ikaw. Ito na naman po ang inyong kaibigan, kasama at kakampi, Alan Ralph Basa. Ako po ay isang regulated Canadian immigration consultant dito sa Canada or licensed immigration consultant. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin itong mainit-init pa at kalalabas na release galing sa Employment Social Development Canada o ESDC. Ito pong Employment and Social Development Canada or ESDC, ito po ang sangay ng gobyerno ng Canada na nagbibigay ng labor market impact assessment. Ibig sabihin, bago po kayo makapagtrabaho dito sa Canada, kayo po muna ay ang inyong employer o inyong mga amo ay kukuha muna ng permiso sa Government of Canada upang sila ay pahintulutan na mag-hire ng isang manggagawa na hindi permanent resident or citizen. Ibig sabihin, foreign worker. Now, bago po yan mangyari, kailangan po munang mag-apply ng Labor Market Impact Assessment para po siguro na parang itong trabaho na ito ay may i-alok muna sa mga citizen at permanent resident ng Canada. At kung wala pong mahanap o wala pong mag-qualify at mapapatunayan at ma-justify ng employer ang pag-hire ng isang foreign worker, ito po ay bibigyan ng ESDC ng positive or neutral LAMEA. Now, atin pong balikan po ang mga nangyari sa mga nakaraang linggo at buwan. Alam natin na Canada ay nagkaroon ng paghihigpit sa pagkuha o pag-hire, pagpapasok ng mga temporary mga foreign workers, lalong-lalo na itong mga entry jobs, tinatawag nating low income jobs. Ngayon, yun po ang dahilan po niyan ay nagkaroon ng mga domestic issues ang Canada at ito po ay ang kakulangan sa pabahay, youth unemployment at iba pa. Kaya napilitan po ang Canada na magkaroon ng pagbalangkas o pag-review upang ayusin ang kanilang mga policies and programs sa immigration at dito sa labor. Kaya nag-ugnayan, nagtulungan ang ESDC or Ministry of Labor at ang IRCC, ang Immigration Refugee Citizenship Canada, upang ayusin at ma-address at magkaroon ng solusyon itong problema na hinaharap ng Canada. At isang naapektuhan yan ay ang ating mga kababayan na gustong pumunta dito sa Canada o nandito na sa Canada na gustong magtrabaho dito sa mga low-income jobs or positions na ito. Magbalik tanaw tayo. Sa mga nakaraang linggo at buwan, ito po ang mga mahalagang bagay na nangyayari. Ang Economic Social Development Canada, ESDC, will no longer accept applications for LAMEA para sa mga low-wage position. That's number one. At pinahihintulutan lamang o tinatanggap lamang yung applications ng mga low-wage position na ito sa mga lugar, sa mga lugar na kung saan ang unemployment rate ay mas mababa sa 6%. Pangatlo, ang cap ng low income positions or low stream jobs sa isang workplace na dati ay 20% ang cap, ngayon ay binaba na ng 10% na lamang. Now, panglima, kung ikaw sakali ay mabigyan ng work permit sa mga low income positions na ito, ang dating 2 years ngayon ay 1 taon na lamang, Right. Now, ngayon, here comes this new release from ESDC Canada
Ang pamagat nito ay refusal to process labor market impact assessment applications. No? Ito yung mga bullet points dito sa issuance na ito. Now, starting September 26, 2024, certain LAMEA applications submitted for low-wage positions will be affected by the following measures. Una, certain LAMEA applications for low-wage positions in census metropolitan areas or CMA with an unemployment rate of 6% or higher won't be processed. So, sana sabi ko kanina. Next is, in some sectors, the current 20% cap in proportion to low-wage positions is being reduced to 10%. Sabi ko na rin yan. In construction and healthcare sectors, the cap on the proportion of low-wage position is being reduced to 20%. No, the maximum employment duration is 1 year. I have already discussed that. Now, regulatory authority, we don't have the authority to process applications from ineligible employers. Ito yung mga employers na nag-hire para sa sex industries, no? Itong mga employers na hindi nagko-comply sa mga pamantasan or regulations ng Canadian government sa employment standards at yung hindi nakapagbayad ng mga administrative and monetary penalty. Now, let's proceed. Let's escape the ministerial instructions and then let's proceed to itong mga mahahalagang naman nitong issuance na ito. Itong CAP, no? Kung ikaw ay lampas sa 10% cap, no? Sa in proportion to the low wage temporary foreign worker in a particular workplace, you will not be approved. You will not be given a positive LAMEA. Ngayon, itong 10% po yung cap, no? Sa ordinary workplace, no? Ordinary, saying I use the term ordinary, ito po yung usual na mga workplace. However, there are workplaces, no, or industries na tinatawag nating NAICS. Yan po ay ang North American Industry Classification System na dito naka-enumerate, no, yung mga industries or work type of jobs na ang cap po ay 20%. Ito po yung construction, food manufacturing, positions in hospitals, nursing and residential care facilities, educational services and healthcare, social assistance, no? Specific position in caregiving. No? Sa CAP lang ito, no? Yung pinag-uusapan natin yung CAP na imbis na 10%, 20% po. So mas marami po ang ma-accommodate sa mga industries o mga uri na trabaho na ito, no? Kasali po diyan, no, ang caregiving. Under NOC 3130, yung mga registered nurses at psychiatric nurse, licensed PRN, practical registered nurse, at yung caregiving 44100, yung and 44101, no? Including attendant for person with disabilities, home support workers, no, and live-in caregivers and personal care attendant, no? All right. Now, dito po tayo sa kung kasali po ba yung mga caregivers dito sa low income positions na pinagbabaw o hindi natatanggapin, no? All right. As I have mentioned in the past, ako po ay malakas ang aking loob na yung caregivers po, although ito ay napabilang sa mga, sabihin na nating low income bracket, ay hindi kasali, no, sa hindi tatanggaping mga application. Yung aking pong reason, no, kung bakit ako ay nanindigan at malakas ang loob diyan ay yung caregiving job ay hindi po nakikipag-agawan dito sa mga Canadian citizens at permanent resident dahil alam naman natin na ang mga nag-a-apply sa mga
sa trabahong caregiving ay galing sa labas, no? Pangalawa, um, itong caregiving job ay napakahalaga sa Canada dahil ang mga Canadian citizens and permanent resident ay kailangang magtrabaho para po unlad yung ekonomiya, gugulong yung ekonomiya ng Canada. They have to work, they must work, and they need to work. And how can they go out and work if nobody is taking care of their kids, their children, and their elderly? So that is why, because of that rule that the caregivers play dito po sa Canada, ako po'y naniniwala na tuloy-tuloy lang po ang ating caregiving program. At ito po ay hindi masali sa pag-iipit, no? Now, pangalawa, I emphasized before that even in labor market impact assessment, caregiver have a separate stream. No? Now, dito po sa bagong labas nitong outline or ginawa ng ESDC, ang caregiver po, ang live-in caregiver po ay hindi tatanggapin, no? Live-in caregiver. So, meaning, ang tatanggapin lamang ay live-out caregiver. So, in other words, hindi tayo masyadong magkaroon ng problema dyan, no? I suppose na ang dahilan ng Canada kung bakit kanilang dinidiscourage yung live-in caregiver ay ang karanasan at mga history of abuses, no, sa mga caregivers na live-in. So, if you are live-out caregivers, in other words, you're not live-in caregiver, hindi po sarado, no? Ibig sabihin, makaka-apply pa rin ang mga caregivers ng labor market impact assessment. Now, I would like to emphasize na ito po ay nag-a-apply lamang sa mga gustong pumasok bilang caregiver na nandito sa loob ng Canada. Because under the Enhanced Caregiver Pilot, kung ikaw ay nag-a-apply ng caregiver mula sa labas ng Canada, outside Canada, hindi na po kailangan yung labor market impact assessment. Ang kinakailangan lamang ay ang job offer galing sa inyong employer na nandito sa Canada at ang iyong eligibility to qualify to apply as caregiver, either for child care or elderly care or person with medical issues, no? So ito po ay nag-a-apply lamang sa mga mag-a-apply ng caregiver nandito sa Canada na kung saan kinakailangan nila na ng employer na mag-apply ng labor market impact assessment. So, ngayon, as I have said, yung mga live-in caregivers are not accepted when they apply for labor market impact assessment. However, kahit ikaw ay live-in caregiver, no? Tinatanggap pa rin ang application mo as caregiver kahit na ikaw ay live-in caregiver kung ang inyong employer ay mayroong high medical needs or your clients, no? Or your client have high medical needs. Now, you say if you're seeking to hire an in-home caregiver with mandatory live-in requirement for higher medical needs, for example, people with disabilities, seniors, individuals with chronic terminal illness, and then you must submit certain documents, physical physician's note, no, certifying the need for medical both the medical condition and the live-in caregiving care, no? And then there's a form that you will submit, no, your schedule H medical disability, chronic or terminal illness certificate. No? So this is the only case where live-in caregiver
application for labor market impact assessment will be considered. Second, you can also, even if it is not in falling in this case, you can still apply as in live-in caregiver if you can justify in a certain exceptional circumstances, no, na kinakailangan talaga yung live-in, no. Some of the considerations that you may advance is a clear explanation of why live-in caregiver is required, no. Tapos yung how frequently the situation is necessitating live-in caregiver course, to what degree you can influence this frequency, a description of what options were explored in order to meet the need for caregiver, why they were deemed not viable. How you will ensure the fair working condition for an in-home caregiver despite the live-in requirement. So, obviously, the intention of Canada in discouraging and not accepting applications for live-in caregiver in general is because of the history of abuses that that were experienced by numerous caregivers in the past. And the only case that Canada will allow or accept application for live-in caregiver are in cases na aking na-enumerate. Alright? So, again, mga kapatid at mga anak ko dito na caregiver dito sa Canada na mag-a-apply ng labor market impact assessment, yung mga mag-i-expire ng work permit at yung mga nagkahanap ng bagong employer at yung mismong mga open work permit na gustong mag-apply, close work permit pala na gustong mag-convert into caregiving job and needs LAMIA. This is a good news na yung caregiver, as long as it is not live-in, generally, with certain exception which I have mentioned, ay hindi po apektado dito sa freezing or closure of the doors for the low income positions or types of jobs. No? So yun lang po ngayong araw na to, yung ating mapapag-usapan. Stay tuned at please, yung mga ngayon lang punta dito sa aking channel, please subscribe so that you will be updated po sa mga nangyayari at kaganapan dito sa Canada, sa kaniyang policies at programs, mga eligibility, at kung ano-anong nangyayari dito sa Canada nakakaapekto sa ating mga kababayan na nagnanais pumunta dito at yung mga kababayan natin na nandito lang sa Canada. So, please share so that this information will reach as wide as to reach other people who might find these informations useful. So, magandang araw na naman po sa inyo lahat at follow me in my Facebook account, Alan Ralph Z. Basa. God bless us all. Pagpalain tayo ng ating may kapal at magandang araw po sa inyo lahat.